Nag-invite sa akin dito sa Orchard Fellowship si Ate Ann, Ami Heronimia. First time kong pumasok dito, para kung wini-welcome ni Lord. Kasi yung mga usher naka-smile, parang sabi nga, welcome na welcome ka dito. Parang feel at home ako nung time na yun. Yung puso ko nagagala kasi malapit na dito sa amin. Nilapit na ni Lord yung presensya niya sa amin, hindi na kami lalabas. Hindi na kami mamamasahe. Kumbaga si Lord na ang nag-ano sa amin, kami na inabot ni Lord. Tinaga ako nung nag-invite sa akin, nung pag hindi ako nakaka-attend, lagi niya ako nire-remind, ni-message nila ako. Ate, kamusta ka? Tapos pag niyayaya nila ako na may mga fellowship kami, ate, may fellowship kami, sama ka. Tapos pag sabi ko, ate, wala akong pamasahe kasi yung budget ko, sabi niya, hindi ate, walang problema, bibigyan ka namin, kami na mamamasahe sa'yo, matin ka lang. Yun yung nila sa amin. Laging talagang inaabot nila kami, hindi para sa kanila, kundi para ma-feel namin yung presence ni Lord. Kasi bilang nanay, siyempre lagi kaming pagod. Alam nila na yun ang kailangan namin. Yung rely kami sa presensya ng Panginoon kasi yun yung magiging kalakasan namin. Nagpapatuloy ako sa Orchard Fellowship kasi dito ako nakaramdam ng yung kapahingahan. Yung pag time na ikaw puno ng problema. Dito mo nararamdaman yung peace of mind. Napipil mo yung nandyan si Lord na hindi ka nag-iisa. Pag nag-aawitan, makakarinig ka ng salita, ay para sa akin to, pinapaalala, nire-remind sa akin ni Lord. Yung spiritual na buhay natin, kailangan yun ang maging malakas. Yun yung pinakamahalaga sa akin kasi yun yung nagiging kalakasan ko sa Panginoon. Nag-decide ako mag-ministeryo kasi napatunayan ko at naranasan ko yung provision ng Panginoon sa akin. Dati po kasi yung hindi ako nagmi-ministeryo, magulo, lagi akong walang katahimikan. Dahil yung problema ko, lagi kong tinatambayan. Doon ako nakadepende sa sarili kong kakayahan, hindi ako nakadepende sa kanya. Pero nung nag-commit ako at nag-ministeryo ako sa Panginoon, lahat ng desisyon ko, pinabaya ko sa Kanya. Nagkaroon po ako ng peace of mind. Lahat ng problema, nakakaya ko kasi alam ko nandyan lang sa tabi ko. Ang maiiwan ko pong mensahe sa inyong lahat, makakaranas man po kayo ng problema, pagsikapan po nating hanapin ang presensya ng Panginoon, yung kabanalan niya. Kasi po, pag nandun po tayo sa presensya ng Panginoon, hindi niya po tayo hahayaang malugmok, kundi magkakaroon tayo ng pag-asa at kapayapaan sa ating puso. God bless you. Nag-invite sa akin si Rome, si Warmin, saka si Baby Lynn. Mga 2022, in-invite nila ako. Nag-attend naman ako. Tapos, nung mga bandang hindi na ako nag-attend, kinukulit pa rin nila ako, "Te, mag-attend ka na." Sabi ko, "Sige, mag-attend ako." Pero kaya lang ngayon, may gagawin pa ako. Sabi ko, sa susunod na lang. Hanggang sa may nangyari nga sa akin, nung June 1, tinamaan ako ng kidlat. Nung tinamaan ako ng kidlat, doon ko nakilala ang Panginoon. Sa mismong time na yon, nung tinamaan ako, talagang lumuluhod ako na humihingi ako ng tawad sa aking mga pagkukulang sa Panginoon na hindi ko siya binibigyan ng time. Tapos nung dinala na ako sa ospital, tinatawagan ako ni Nanay Rome. Kinakamusta nila ako. Pinagpipray nila ako kasama si Pastor Edward kahit na pandemic kasi yun bawal dumalaw doon. So ang ginawa namin, video call na lang. Sa video call, nagpe-pray sila para sa akin. Nung time na yon, umiiyak ako habang kinakanta yung walang hanggang pasasalamat. Yung naririnig ko yung kanta na yon, parang nararamdaman ko ang Panginoon sa buhay ko na hindi ako pinabayaan. Binigyan pa niya ako ng pangalawang buhay. Na-realize ko na ang buhay pala maiksi lang. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Tapos, hindi tayo handa kung saan tayo pupunta. Kaya mula nun, sinuko ko na yung sarili ko sa Kanya. Sabi ko, talagang maglilingkod ako sa Panginoon. Sinurinder ko na ang buhay ko mula nung tinamaan ako ng kidlat. Na-experience ko na parang wini-welcome nila ako. Hindi nila ako pinababayaan. Parang maraming nag-i-encourage sa'yo. "O te, punta ka sa COG, dinadala nila ako doon." Tapos sa mga C2is namin, lagi sila yan, si Baby Lynn, si Rom, si Michelle, doon pa sa may Dara.
talagang kung ano sinasabi nila sa akin, pupunta naman ako. Sasama din ako sa kanila. Nararamdaman ko kasi ng time na yun na, bakit ba ako aayaw? Nararamdaman ko naman ang presensya ng Panginoon. Iniligtas niya ako, binigyan niya ako ng pangalawang buhay. Bakit hindi ako sasama sa kanyang gawain? Kaya mula noon, sumasama na ako sa mga ladies fellowship, nag-a-attend ako sa mga situis, mga gawain. Maraming nabago sa akin nung nakilala ko si Lord. Dati kasi nagsusugal ako eh. Ngayon hindi na. Kasi pag nakapakinig ako ng salita niya na hindi dapat pala nagsusugal ang isang tao, hindi nakalugod-lugod sa Panginoon. Thank you sa Lord, gawa nga ng inalis niya ako sa ganong klaseng sitwasyon ng buhay. Bakit ako nagpapatuloy? Nararamdaman ko yung presensya ng Panginoon sa buhay ko. Pag nakapakinig ako ng kanyang salita, na-i-apply ko sa sarili ko, yung mga bagay na hindi pala dapat gawin, doon ko nalalaman sa pakikinig ng kanyang salita. Na ito pala, mali pala to, yung mga ginagawa natin na minsan, akala natin tama, yun pala. Pag nakapakinig pala tayo ng kanyang salita, oo nga, mali pala yung ginagawa ko. Ngayon nasa Panginoon ako, hindi na ako nangangamba na kung anong mga problema ang darating sa akin. Alam kong kasama ko siya, hindi niya ako pababayaan. Gumagamit siya ng tao na kung paano ma-provide yung aking pangangailangan. Like financially, ganun. Naramdaman ko yung presensya niya. Ini-encourage ko kayo na magpatuloy sa pag-a-attend ng All Church Fellowship. Kasi yung salita ng Panginoon, doon tayo kumukuha ng gabay sa ating pamilya, sa ating pamumuhay. Talagang huwag tayo bumitaw sa pananalangin at sa paglilingkod sa Kanya. Kasi siya yung nagpo-provide sa lahat. Gumagawa siya ng paraan para masolusyonan yung mga problema natin.